Pag-usapan naman natin yung bloodletting, partner. Ikaw ba nasubukan mo nang magbigay ng dugo? Alam mo, gusto ko man, hindi ko kaya dahil natatakot ako sa needle. Ikaw pa, nakapag-donate ka na? Pareho tayo, medyo natatakot din ako. Oo, pero alam mo, napaka-importante kung mag-donate tayo ng dugo at pag-uusapan po natin yan ngayong umaga, pati yung health benefits ng pag-donate ng dugo. Kapiling po natin ngayong umaga, mga kaibigan, si Dr. Marivic Antoinette Turaray, Medical Officer 3 ng Philippine Blood Center. Magandang umaga, Doctor. Magandang umaga, Miss Vivian and Sir Audrey. So ano po bang benepisyo halimbawa ako'y nagbigay ng dugo, no? Alam po natin marami nangangailangan nito ngayon. Yes. Pero sa akin po, yung nagbigay, may health benefits din po ba ito? Unang-una, para siyang, we always say na para kang na-change. No? But not really. It's just that merong lumalabas na bagong red blood cells from the bone marrow kapag kinuhanan po tayo ng blood. Kasi ma-enhance niya o mapupush niya yung ating bone marrow to produce better young red cells. So is it necessary po for human beings po na mag-donate ng dugo at one point, from time to time? Hindi naman po siya necessary, but it is recommended. So better po mas maigi po sana. Bukod sa meron tayong feeling of well-being kasi nakatulong po tayo sa nangangailangan. So positive. Ma'am, gaano karami po ba ang nangangailangan ng dugo sa ating bansa taon-taon? Maraming pero iba-iba kasi ang depende per blood center o depende sa area, no? So most of the time ito po ay sa cities wherein marami tayong mga health facilities, no, tulad ng hospitals. Alam mo, Doc, curious lang ako. Halimbawang in a few months magdodonate ako ng dugo. Ano po ba yung mga dapat kong gawin? At hindi ko dapat gawin? Okay. Unang-una, healthy, no? We have to be healthy for us to be able to give blood to others. So, dapat natulog ng maaga, natulog tayo ng maaga, yung tama, yung kumpleto ang tulog. Tapos, wala ka iniinom na gamot na makakasama sa pasyente. Katlo, hindi ka planado kasi hindi ka pwede magbuhat ng mabigat o yung mga strenuous physical activities after giving birth. Well rested. Pero alam mo, nung lumalaki ako, may mga naririnig ako na pag ikaw daw bagong nagpatato, bawal ka daw magbigay ng dugo. Tama po ba yan? Meron tayong 12 months o 1 year after having a tattoo. But we ask kung paano po na ilagay ang tattoo, sinong naglagay at saan po ito nilagay kasi there are different methods of tattooing. So meron po tayong mga talagang permanent disqualification sa tattoo. But generally it's 12 months. Halimbawa pong may maintenance medicine. Yan. Napakadami kasi nating gamot po. So our medical officers, yung pong ating mga doctors sa screening area, sila po ang nagde-determine kung alin pong mga gamot ang pwede o hindi. But generally we discourage medications, no? Kapag po may ininom tayong gamot, hindi po kayo tanggapin during the screening. But we encourage everybody kasi para malaman din po natin kung tayo ay pwede o hindi. Ma'am, sino-sino po yung qualified na mag-donate ng blood? Nabanggit po ninyo kanina, bawal po yung may tattoo. Nagpatattoo po for 1 year at yun pong mga nag-iinom po ng medication. Apart from that, sino pa po yung mga pwede po? Ang maaaring magbigay ng dugo, yung 16 years old up to 60 years old. Kung under legal age ka, kailangan natin ng consent ng magulang. Lahat pwedeng magbigay, healthy ka, no? So yun lang yung medyo natin. At saka less than 50 kilos hindi po pwede. So more than 50 kilos, pwede po tayo magbigay ng dugo kasi kalahating litro siya kukuhanin. So kailangan po or approximately 500 ml. So kailangan 10% of the body weight lang po yung ating maaring kuhanin. So that's why it is 50 kilograms and above.
Kasi kung underweight na, kukunan mo pa ng dugo. Pero may ano po ba yung after effect nito? Halimbawa, kasi hindi pa namin na-experience ni Vivian. Ano pong after effect kapag kinuhanan ka ng dugo? Since it is a safe procedure naman po, wala naman po tayo na magiging masamang reaction niya. So, dahil may medical exam din naman bago kakuhanan ng dugo. So, generally, wala naman talaga. Though there's a feeling of lightheadedness sometimes, especially sa mga bagong donors. Ayun. Alam mo, maraming Vivian na blood types, ano? Ano po ba sa Pilipinas dito yung medyo laging hinahanap? Laging hinahanap, kasi majority of us blood type O, positive. So, kung ganun, looking at that way, no, mas marami po yung nangangailangan ng most common blood type. Ano naman po yung pinaka-rare yung hanapin po? Siguro AB negative, no? Medyo Durumbughaw no, pero dugong bughaw. Anyway, AB negative po siguro dahil konti lang din yung meron noon, tapos konti lang din po yung konti lang din naman nangangailangan, pero it's quite rare. AB positive or negative. Ma'am, ano mga sakit po ba yung nangangailangan ng dugo, blood transfusion? Okay. Generally, ang mga nangangailangan po ay yung mga may chronic hematological diseases, no, like chronic anemia, caused by a lot of different diseases, no. Yung pong ating mga nagda-dialysis, yung pong mga buntis na mga anak dahil nag-bleeding, no? And then yung pong mga operahan, cancer, leukemia, mostly mga hematologic diseases. Halimbawa, ako po nag-undergo, nagbigay po ako ng dugo today, ilang pong weeks bago maulit ko po ito? Every 3 months. So that's approximately 12 weeks. Opo. Hindi pala pwedeng araw-araw. Oo naman, kailangan din naman natin ng dugo. Ma'am, this Saturday, atin pong ipagdiriwang itong Blood Donor Day. Ano po yung mga activities natin? It is a worldwide celebration. Yes. There's a designated day worldwide for giving blood. It's June 14 sa buong mundo. But dito sa atin, celebrate po natin with the Philippine Blood Center, an agency of the Department of Health under the National Voluntary Blood Services Program. Ito po ay gaganapin sa June 13. Yan. Sa Fisher Mall. Dito sa Quezon Avenue. Quezon Avenue po. So, yung mga boss po natin na interesado na magbigay, mag-donate ng dugo, dyan sa Fisher Mall. Anong oras po ulit, ma'am? Ito po ay mag-umpisa ng alas 10 10 a.m. hanggang 5 p.m. Okay, Fisher Mall, 10 to 5 a.m. June 13 po yan. Sa Sabado, maraming salamat Thank you. Salamat po. Nakapanayan po natin mga kaibigan si Dr. Marvic Antoinette Turaray, Medical Officer 3 ng Philippine Blood Center.